Asa ng mga anak ko? Sigaw ni Marcos, basang-basa sa ulan. Habang nakatingin sa kanyang asawa na may kasamang ibang lalaki sa loob ng sasakyan. Tumakbo siya sa kalye. Doon, sa ilalim ng malakas na ulan, nakita niya ang dalawang sanggol, iniwan. Nag-iisa. Umiiyak. Malamig ang hangin ng Disyembre. Ang ulap ay kulay abo at tila handang magbuhos ng ulan anumang oras. Si Marcos Santillan ay nasa eroplano. Pauwi mula sa business trip niya sa Singapore. 3 linggo siyang nawala. 3 linggong hindi niya nakasama ang kanyang asawa at ang kanilang kambal na anak. Sina Mia at Miguel, 7 buwan pa lamang. Excited na excited si Marcos na makita ang pamilya niya. Bumili pa siya ng mga pasalubong, toy bear para sa kambal, channel bag para kay Celeste, ang kanyang asawa. Iniisip niya kung gaano kasaya ang reaksyon ni Celeste. Mahal na mahal niya ang asawa niya. 5 na silang taon ng kasal. At sa loob ng 5 taong iyon, akala ni Marcos, perpekto ang kanilang buhay. Pero mali siya. Nang bumaba siya ng eroplano, hindi siya nagpaalam kay Celeste na uwi siya ng maaga. Gusto niyang sorpresahin ito. Direkta siyang umuwi, sumakay ng taxi, at habang nasa biyahe, ngumiti siya. Naisip niya kung paano patakbo ang kambal sa kanya. Kahit hindi pa marunong maglakad, siguradong magsisigaw sila ng kuwa. Pero nang makarating siya sa kanilang village, may nakita siyang kakaiba. Ang kanilang bahay ay madilim. Walang ilaw, walang ingay, kakaiba. Dahil lagi namang maliwanag ang bahay nila. Lalo na kapag nandoon ang kambal. Bumaba si Marcos ng taxi. Dala ang kanyang maleta at mga pasalubong. Binuksan niya ang gete gamit ang kanyang susi. Umasok siya. Tahimik. Sobrang tahimik. Celeste. Nandito na ako, sigaw niya. Walang sumago. Umakyat siya sa kwarto ng kambal. Wala sila roon. Pumunta siya sa master's bedroom. Wala rin. Kinabahan siya. Saan napunta ang pamilya niya? Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Celeste. Hindi sumasago. 3 beses niyang tinawagan. Wala pa rin. Bumaba siya uli. At doon, sa living room, nakita niya ang isang sulat sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya. Marcos, lumabas lang ako sandali. Babalik ako mamaya. Huwag kang mag-alala. Celeste, okay lang sana. Pero bakit naman niya iniwan ang kambal? Saan sila? Bigla niyang naalala, baka nasa yaya. Si Aling Berta, ang yaya ng kambal. Tumawag siya. Aling Berta, nandyan to ba ang kambal? Hala, sir. Hindi po. Sabi po ni Ma'am Celeste. Bibigyan niya raw po ako ng day off ngayong araw. Umuwi na po ako sa probinsya kahapon pa. Sagot ni Aling Berta. Napabitaw ng cellphone si Marcos. Nanginig ang buong katawan niya. Kung wala ang kambal sa bahay, at wala kay Aling Berta, saan sila? Tinawagan niya ulit si Celeste. Wala pa rin. Sinubukan niyang itrack ang location gamit ang app. At nakita niya, nasa Makati area si Celeste. Sa isang hotel parking lot, hindi na nag-isip si Marcos. Sumakay siya ng kotse at nagmaniho. Mabilis. Baliw na baliw sa kaba. Habang nagmamaneho, bumuhos na ang ulan. Malakas. Tuloy-tuloy. Nang makarating siya sa parking lot, nakita niya ang sasakyan ni Celeste. Isang Audi A4, kulay puti. Pero hindi siya huminto. Dahil nakita niya ang nakakagula. Sa loob ng sasakyan, kasama ni Celeste ang isang lalaki. Magkayakap. Naghahalikan. Durog ang puso ni Marcos. Pero hindi yon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit, wala ang kambal sa loob ng sasakyan. Bumaba si Marcos. Kumatok sa bintana. Malakas. Nagulat si Celeste. Lumingon. Namutla. Marcos. Bakit ka nandito? Sigaw niya, binubuksan ang pinto. Asa ng mga anak ko? Sigaw ni Marcos, umiiyak na, basang-basa sa ulan. Namutla si Celeste. Nasa bahay sila. Kasinungalingan. Wala sila sa bahay. Asan sila, Celeste? Asan Yenji MGA anak Kay? Yumuko si Celeste. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Marcos ang lahat. Iniwan niya ang kambal. Mag-isa. Para makasama ang lalaking ito. Hinawakan ni Marcos ang balikat ni Celeste. Sagutin mo ako. Asan ang mga anak natin? Umiyak na si Celeste. Nandoon sila sa bahay ng kaibigan ko. Sinong kaibigan? Si Andrea. Nandoon sila kay Andrea. Sinong Andrea? Ailan mo sila iniwan doon? Kanina mga 2 oras na. Binitawan ni Marcos si Celeste. Hindi niya alam kung ano ang unahing maramdaman, galit, sakit, o takot. Pero ang alam niya, kailangan niyang hanapin ang mga anak niya. Pupuntahan ko sila. At pagkatapos, ayoko nang makita ang mukha mo. Sabi ni Marcos, tumalikod na. Marcos, hintay. Huwag akong lapitan, sigaw ni Marcos. At sumakay na siya sa kotse. Pero bago pa siya makaalis,
Lumapi ang lalaki mula sa loob ng sasakyan ni Celeste. Bro, chill ka lang. Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin niya. Sinapak siya ni Marcos. Isang suntok lang. Bumagsak agad. Sumakay si Marcos at nagmaniho. Tinawagan niya si Celeste. Address ni Andrea. Gayon, binigay ni Celeste. At habang nagmamaneho, umiyak si Marcos. Hindi niya mapaniwala. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng akala niya ay magiging ina ng kanyang mga anak. Ganito pala. Nang makarating siya sa bahay ni Andrea, kumatok siya. Walang sumago. Kumatok uli. Malakas. Lumabas si Andrea, gulat. Marcos. Bakit? Nasaan ang mga anak ko? Wala po silang. Nasaan sila? Sigaw ni Marcos. Napaatras si Andrea. Hindi po sila nandito. Kinuha na po ni Celeste kanina. Kailan? Mga 30 minutos na po. Napapikit si Marcos. Sinungaling. Sinungaling si Celeste. Wala ang kambal kay Andrea. Kung ganoon, nasaan sila? Bumalik siya sa kots. Tinawagan ulit si Celeste. Pero ngayon, off na ang phone niya. Nag-isip si Marcos. Saan ba talaga iniwan ni Celeste ang kambal? Biglang kumasok sa isip niya. Baka sa bahay pa rin. Pero hindi sa loob. Baka sa labas. Nagmaneho siya pauwi. Mabilis. Baliw na baliw. Umuulan pa rin ng malakas. At habang papalapit siya sa kanilang village, may narinig siya. Iyak ng sanggol. Huminto siya. Bumaba. At doon, sa tabi ng kalsada, sa tapat ng isang empty lot, nakita niya ang stroller. Basa na sa ulan. At sa loob, umiyak sina Mia at Miguel. Oh my God, sigaw ni Marcos. Tumakbo siya. Kinuha ang kambal. Basa na sila. Malamig. Nanginginig. Mia. Miguel. Nandito na si Daddy, sigaw ni Marcos, umiiyak. Yakap-yakap ang dalawang sanggol. Umiiyak ang kambal. Hindi dahil sa takot, dahil sa lamig. Dahil sa ginaw. Dahil iniwan sila. Dinala ni Marcos ang kambal sa kotse. Inalitan ng dami. Buti na lang may extra clothes siya sa tron. Inatuyo niya sila. Inakain. At nang tumigil na ang iyak nila, yakap-yakap niya sila. Sorry. Sorry, Ana. Hindi na iwan ni Daddy kayo. Hindi na kayo mag-iisa. Pangako. Bulong ni Marcos. Pero sa loob ng dibdib niya, nag-alab ang galit. Ang galit na hindi niya naramdaman dati. Paano niya magagawa ito? Paano niya iniwan ang mga sanggol sa ulan? Para lang sa lalaking iyon. Bumalik si Marcos sa bahay. Dinala niya ang kambal. At nang makarating sila, nakita niyang nakabukas ang gate. At nandoon si Celeste. Umiiyak. Marcos, nasaan ang? Iniwan mo sila, putol ni Marcos, malamig ang boses. Iniwan mo ang mga anak mo sa ulan. Para sa lalaking iyon. Yumuko si Celeste. Walang sinabi. Umalis ka, sabi ni Marcos. Umalis ka sa bahay na ito. At huwag ka nang babalik. Umiyak si Celeste. Marcos, pakiusap. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Galit na sigaw ni Marcos. Iniwan mo ang 7 buwan na sanggol sa ilalim ng ulan. Mag-isa. Walang proteksyon. Anong ibig mong sabihin na hindi mo sinasadya? Akala ko kasi safe sila doon. Safe. Esay ilalim ng ulan. Esay tabi ng kalsada. Walang nasagot si Celeste. Umiyak lang. Pero hindi na naawa si Marcos. Wala na siyang nararamdaman para sa babaeng ito. Lumabas ka, sabi ni Marcos. Lumabas ka sa bahay na ito. Ayokong makita ka ng mga anak ko. Pero Marcos, anak ko rin sila. Anak mo. Kailan ka naging ina sa kanila? Putol ni Marcos. Iniwan mo sila para sa lalaking iyon. Wala kang karapatang tawagin silang anak mo. Umakyat si Celeste sa kwarto. Nag-impake ng mga gamit. At bago siya lumabas, tumingin siya kay Marcos. Mahal pa rin kita, sabi niya. Ngumiti si Marcos. Ngiting puno ng saki. Kung mahal mo palaga ako, hindi mo kami iwan. Hindi mo kami sasaktan. At hindi mo ipagpapalit ang pamilya mo sa ibang tao. Lumabas na si Celeste. At nang magsara ang pinto, bumagsak si Marcos sa sahig. Umiiyak. Hindi dahil sa asawa niya, kundi dahil sa mga anak niya. Paano niya papalakihin mag-isa ang kambal? Pero kahit mahirap, alam niyang kailangan niyang maging matatag. Para sa mga anak niya. Kinabukasan, nag-file si Marcos ng annulment. Naghanas siya ng abogado. At sinabi niya ang lahat, ang panluloko, ang pag-abandon sa mga bata, lahat. Sir, malaki ang sansang manalo kayo sa kaso. Sabi ng abogado. Lalo na kung may ebidensya kayo. Meron, sagot ni Marcos. At ipinakita niya ang CCTV footage mula sa kanilang village. Kitang-kita kung paano iniwan ni Celeste ang stroller sa tabi ng kalsada. Kitang-kita kung paano niya tinalikuran ang mga anak niya. Ilang linggo ang lumipas. Si Marcos ay nag-adjust sa bagong buhay.
Nag-hire siya ng 2 yaya para sa kambal. Umuwi si Aling Berta at dinala pa niya ang pinsan niya para tumulong. Kahit busi sa trabaho, umuwi agad si Marcos pagkatapos ng opisina. Palagi siyang kasama ang mga anak niya. Pero alam niya kulang pa rin. Kulang pa rin ang presensya ng ina. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Mia, nagsalita ang sanggol. Ma. Napatigil si Marcos. Unang salita ng anak niya. Pero hindi dada, kundi mama. Napayak si Marcos. Dahil alam niyang hinahanap ni Mia ang ina niya. Ang inang nag-abandon sa kanya. Sorry anak, bulong ni Marcos. Wala na si mama. Pero nandito si daddy. Lagi. Hindi kayo iwan ni daddy. Pero kahit anong sabihin ni Marcos, alam niyang may parte sa mga bata na maghahangad ng ina nila. At iyon ang kinakamasaki. Ilang buwan ang lumipas. Nag-proceed ang annulment case. At sa korte, dumating si Celeste. Asama ang lalaking iyon, si Brian, ang kabit niya. Tumingin si Marcos kay Celeste. Payat na siya. Namumutla. Halatang hiniokay. Pero wala na siyang pakialam. Nagsimula ang hearing. At nang tawagin si Marcos sa stand, sinabi niya ang lahat. Ang totoong nangyari. Ang pag-abandon. Ang panlilinlang. Mr. Santillan, ano ang gusto ninyong mangyari? Tanong ng judge. Full custody, Your Honor, sagot ni Marcos. Ayoko nang makasama ng mga anak ko ang ina nila. Dahil hindi siya karapat-dapat. Umingin ang judge kay Celeste. Mr. Santillan, may sasabihin ka ba? Tumayo si Celeste. Umiiyak. Your Honor, tama si Marcos. Hindi ako karapat-dapat. Nagkamali ako. Pero, gusto ko pa ring makita ang mga anak ko. Umiling si Marcos. No way. At sa sandaling iyon, nagdesisyon ang judge. Sa kasalukuyan, ibibigay ko kay Mr. Marcos Santillan ang temporary full custody ng mga bata habang patuloy ang kaso. Sabi ng judge. Mr. Santillan, bibigyan ka ng supervised visitation rights, 1 beses sa buwan, 2 oras, may kasamang social worker. Iyan lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon beses sa ebidensya. Napaluha si Celeste. Pero tumango. Wala na siyang magagawa. Lumabas si Marcos sa korte. Maluwag ang dibdib. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pero alam din niyang panalo siya. Protektado na ang mga anak niya. Lumipas ang mga buwan. Lumaki sina Mia at Miguel. Naging 1 taon na sila. Nagsimula ng maglakad. Nagsimula ng magsalita. At palagi nilang sinasabi, Dada, Dada. Pero hindi na nila binabanggit ang mama. Dahil si Marcos na ang naging lahat sa kanila. Siya ang nag-alaga. Siya ang nagpapakain. Siya ang nagpapatulog. Siya ang nag-alaga kapag may sakit. Siya ang lahat. Pero alam ni Marcos, kahit gaano pa kasaya ang mga anak niya, may parte sa kanila na kulang. Ang parte na dapat ay puno ng pagmamahal ng ina. Isang araw, may kumatok sa bahay ni Marcos. Binuksan niya, at nakita niya si Celeste. Payat na paya, namumutla, halos hindi na makilala. Celeste, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marcos. Marcos, pakiusap. Makita ko lang ang mga anak ko. Pakiusap ni Celeste. Umiiyak na. Scheduled visitation mo ay next week pa. Bakit ka nandito ngayon? Kasi hindi ko na kaya. Sabi ni Celeste, nanginginig. Hindi ko na kaya ang buhay ko. Iniwan na ako ni Brian. Wala akong trabaho. Wala akong pera. Wala akong. At ano ngayon? Putol ni Marcos. Ano ang gusto mo? Bumalik dito. Parang walang nangyari. Hindi, sabi ni Celeste. Alam kong hindi na pwede. Pero pakiusap lang. Makita ko lang ang mga anak ko. Kahit sandali. Tumingin si Marcos kay Celeste. Makikita ang tunay na pagsisisi sa mga mata niya. Pero hindi pa rin saka. Balik ka next week. Sa scheduled visitation. Sabi ni Marcos. At isinara ang kinto. Umiyak si Celeste sa labas. Pero wala nang nagbukas ng pinto. Sa loob ng bahay, yakap ni Marcos sina Mia at Miguel. Okay lang kayo? Tanong niya. Kahit alam niyang hindi nila naintindihan. Ngumiti lang ang kambal. At sa ngiting iyon, alam ni Marcos na tama ang ginawa niya. Pero ilang araw pagkatapos, may natanggap siyang tawag. Mula sa ospital. Si Celeste, nag-attempt mag-suicide. Tumakbo si Marcos sa ospital. Hindi dahil mahal pa niya si Celeste, kundi dahil alam niyang kahit ano pa ang ginawa nito. Ina pa rin siya ng mga anak niya. Nang makita niya si Celeste sa hospital bed, naka-confine, may mga tubo sa katawan, napaluha siya. Hindi dahil naawa siya, kundi dahil nasasayangan siya. Nasasayangan sa taong naging asawa niya. Sa taong nagsayang ng pamilya nila. Marcos, bulong ni Celeste, hirap na hirap. Lumapis si Marcos. Bakit mo ginawa ito? Kasi, wala na akong silbi. Nawala na lahat. Ang pamilya ko. Ang mga anak ko. Ang lahat.
Kung mahal mo palaga ang mga anak mo, hindi mo dapat ginawa ito, sabi ni Marcos. Dahil paano mo sila makikita kung wala ka na? Umiyak si Celeste. Pero ayaw mo na akong makita nila. Hindi dahil ayaw ko, sabi ni Marcos. Kundi dahil kailangan nilang makita na kaya mo silang protektahan. Na kaya mo silang alagaan. Na kaya mo silang mahalin ng tama. Pero paano mo magagawa yon kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo? Napatigil si Celeste. Gumaling ka, sabi ni Marcos. Gumaling ka. Ayusin mo ang buhay mo. At pagkatapos balik ka. Kung gusto mo palagang makita ang mga anak mo, ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka. At umalis na si Marcos. Lumipas ang 1 taon. Gumaling si Celeste. Lumabas sa ospital. Nag-therapy. Naghanap ng trabaho. At unti-unti, binuo niya ulit ang sarili niya. Hindi na siya bumalik agad kay Marcos. Kundi nag-focus muna sa sarili. Nag-ipon. Nag-aral uli. At nang makakuha na siya ng stable job bilang marketing assistant, saka lang siya bumalik. Kumatok siya sa bahay ni Marcos. Ngayon, mas maayos na ang itsura niya. May kumpiyansa. May dignidad. Binuksan ni Marcos ang pinto. Nagula. Celeste. Marcos. Bati ni Celeste, ngumiti. Pwede ko na bang makita ang mga anak ko? Umingin si Marcos sa kanya. Matagal. At nakita niya iba na. Hindi na yung babaeng nag-abandon sa mga anak niya. Iba na. Tumango si Marcos. Pumasok ka. Pumasok si Celeste. At doon, sa living room, nakita niya si Mia at Miguel. 2 taon na. Naglalaro. Tumatawa. Maya. Miguel, awag ni Marcos. May bisita tayo. Umingin ang kambal kay Celeste. Hindi sila kumibo. Hindi nila kilala. Lumapis si Celeste, umiyak na. Hey, babies. Ako si Mama. Umingin ang kambal kay Marcos. Parang nagtatanong. Tumango si Marcos. Siya ang mama ninyo. Lumapis si Mia. Hinawakan ang mukha ni Celeste. Mama. Umango si Celeste. Umiyak ng todo. Baby. Mama. At yumakap si Mia. Sunod naman si Miguel. Umiyak si Celeste. Yakap-yakap ang 2 anak. Sorry. Sorry mga anak. Hindi na kayo iwan ni Mama. Ang ako. Tumingin si Marcos. At kahit masakit pa rin, alam niyang tama ang ginawa niya. Dahil ang mga bata ay may karapatan sa ina nila. Basta ligtas sila. Basta protektado. Mula noon, regular na ang visitation ni Celeste. 1 beses sa linggo. Apos naging 2 beses. Hanggang sa naging shared custody na. Hindi na bumalik si Celeste at Marcos bilang mag-asawa. Natapos na ang annulment. Pero bilang magulang, naging maayos na sila. Naging civil. Naging magalang. At ang pinakaimportante, naging mabuti silang magulang para kina Mia at Miguel. Ilang taon ang lumipas. Sina Mia at Miguel ay naging 5 taon na. Nag-aral na. Masasaya. Malusog. At puno ng pagmamahal. Isang araw, habang kasama ni Marcos ang 2 sa park, lumapit si Mia. Daddy, mahal mo pa ba si Mommy? Natigilan si Marcos. Umingin siya kay Mia. Bakit mo natanong? Kasi, sabi ni classmate ko, dapat daw magkakasal ang Mommy at Daddy. Ngumiti si Marcos. Hindi na kami magkakasal, Bobby. Pero mahal pa rin namin kayo. Sobra. At iyon ang mas importante. Pero okay lang ba yun? Tanong ni Miguel. Tumango si Marcos. Okay lang yun. Kasi kahit hindi na kami magkasama ng Mommy ninyo, nandito pa rin kami para sa inyo. Lagi. Ngumiti si Mia at Miguel. At tumakbo na ulit para maglaro. Umingin si Marcos sa kanila. Masaya. Ligtas. Mahal. At iyon na ang sapa. Dahil sa huli, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung sino ang kasama mo, kundi sa kung paano mo pinipili ang tama. Kahit masakit, kahit mahirap. As si Marcos, ginawa niya ang tama. Para sa mga anak niya. Para sa kinabukasan nila. At iyon na ang pinakamahalagang bagay.